Malaking pamilya kami na nakatira sa isang malaking bahay. Isang araw, may naliligo sa banyo. Sumilip ako sa hindi halatang butas ng pintuan. Pero ngayon ko lang uling ginawang sumilip dito. At nagulat ako sa aking nakita. Tumambad sa akin ang magandang hubog ni tita. Matangkad ito. Mahaba ang buhok. Makinis. At malaki ang hinaharap ni Tita Gladys. At habang nagsha-shower siya, hindi ko namamalayan na nagigising na pala ang nasa ibaba ko. At lalo pa itong nagalit. Nang makita kong marahan na nilalaro ni Tita ang kanyang hinaharap habang nagsha-shower. At dahil bata pa ako noon, umalis at tumakbo ko sa sobrang kaba. Pero simula noon, hindi na nawala sa isipan ko ang ginagawa niya. Simula nung maliwanagan ako at nasarapan ako sa nakita ko. Pagkatapos ng nangyaring yun, doon na nagsimula ang pantasya ko kay Tita Gladys. Halos araw-araw ko inaabangan na magsi-CR siya. Pinag-aralan ko ang kilos niya. At napansin ko na 4 to 5 p.m. ang oras ng pagligo niya. Kung kaya naman pag ganung oras na, uuwi na ako sa bahay para tingnan si Tita Gladys. At doon ko rin nalaman na mainit pala si tita. Halos araw-araw siyang nagsasarili. Marahil dahil gawa ng wala ang kanyang asawa para parausin siya. Bawat silip ko sa pagligo niya ay may ginagawa siyang milagro. Sobrang nagiinit talaga ako noon. Kaya naman hindi ko rin mapigilan na magsariling sikap. Kahit pa pinapansin niya naman ako ng normal sa tuwing makikita o magkakasalubong kami araw-araw. Eh tinigil ko na muna ang pagsilip ko sa kanya. Tamang nood na lang muna ako ng hindi pambata na palabas para mairaos ko ang aking init. Pero minsan, naiisip ko nagapangin si tita. Kahit na alam kong mali ang gagawin ko. Kaya naman kumuha ako ng lakas ng loob at gumawa ako ng paraan para maisatupad ko ang aking plano. 6 p.m. noon. Oras ng hapunan. Halos katatapos lang niyang maligo. At kinausap ko siya. Close naman kami pagdating sa bisyo ko sa barkada. Sabi ko sa kanya'y makikipag-inuman ako. At dahil bata pa ako noon, patagulang akong umiinom. Ang sabi ko kung pwede bang makitulog ako sa kwarto niya. Dahil hindi ako pwedeng umuwi ng amoy alak sa kwarto namin. Sama-sama kami magkakapatid na natutulog sa isang kwarto. Pautal-utal at kabado pa ako nung nagsabihin ko yun sa kanya. At nagulat ako nang tawanan niya ako. Sabay sabing, akala ko naman kung napano ka pa. Utal-utal ka pa eh. Basta hindi ko na ilalak ang kwarto ko. Bahala ka kung anong oras mo gusto umuwi. Kumatok ka na lang kapag nandyan ka na. At huwag ka magpakalasing ha. Baka naman magsuka ka rito. Biglang nagising ang ibaba ko sa sinabi ni tita. Okay sige tita. Huwag ka na lang maingay ha. Thank you, sabi ko sa kanya. At tuluyan na nga akong umalis ng bahay. Actually, wala naman talagang inuman. Ayan tuloy. Napabili pa ng GSM nang wala sa oras. Okay lang. Basta magawa ko ang goal ko ngayon. Ani ko sa aking isipan at habang nagiinuman, nasa isipan ko na si Tita Gladys. Kaya kailangan hindi ako malasing. Kaya naman 10:00 pa lang ng gabi ay naglasing-lasingan na ako. At kunwaring inaantok sa upuan, hindi nagtagal ay naayon na sa plano ang lahat. Napansin ako ng isang tropa at sinabihan na iyahatid na ako. Pero kunwari, sabi ko na kaya ko pa. Sabay-sabay nagtawanan ng mga tropa. Ang hindi nila alam ay gusto ko nang umuwi talaga nun dahil sa balak ko. At nang makauwi na ako, tahimik ang bahay. Sakto at tulog na rin ang mga kasama namin sa bahay. Dumiretso agad ako sa kwarto ni Tita Gladys at paghawak ko sa doorknob, hindi nga siya nakalak. At dahan-dahan na akong pumasok sa kwarto niya. Pagpasok ko palang rito, amoy na amoy mo na agad ang bango ng kwarto. Ibang klase ang halimuyak. Napakalinis ng amoy ng kwarto.
para akong malalasing sa amoy. Parang ang sarap humiga habang may kayakap sa malamig na aircon. Saktong-sakto din ang dim light. At nung makita ko na si Tita Gladys, ang sarap ng tulog niya. At napakahat ng dating niya sa silk dress na brown na suot niyang pantulog. Hindi din pala ganun kalaki ang kama nila. Halos good for couple lang. Last time kasi na nakitulog ako rito at luma pa ang kama niya noon. Napaisip tuloy ako kung saan ako pupwesto matulog pero napansin ko na may pillow sa gitna ng kama. Senyales na sa kama din ako matutulog. Ginawa niya lang harang ang pillow sa pagitan namin habang nakatagilid siyang matulog. Halos hindi ako makagalaw papuntang higaan. Dahil kumakabog ng sobrang dibdib ko. Baka kasi bigla siyang magising, magalit at isumbong ako. Pero gawa ng init ko, hindi na ako umatras pa. Bahala na kung anong mangyari sa akin. Dahan-dahan akong humiga sa kama. Pero hindi muna ako gumalaw. Pinakiramdaman ko muna ang sitwasyon. Kung natutulog na ba siya ng mahimbing. Paglipas siguro ng mga 5 minuto. Niyakap ko ang unan sa pagitan namin para may rason ako na tanggalin yun. At kinuha ko na nga ang pillow papunta sa kabilang side ko. Kung pinakiramdaman ang sitwasyon. Kung nagising ba siya. Saka ko dahan-dahan na umuusog papunta sa kanya. Na kunwari malikot lang akong matulog, katabi na ako sa kanya. Amoy na amoy ko pa ang halimuyak ng kanyang buhok. Hindi na ako makapagpigil pa. Kunwari niyakap ko siya. Habang nakapatong ang kamay ko sa hinaharap niya. At nang hindi ko na mapigilan, dahan-dahan pa akong tumikit sa kanya. Para madikit ko na ang pagkalalaki ko. Sa maumbok na likuran niya at dahan-dahan kong diniinan ang hinaharap ni tita. Talagang sinasapian ako ng init ng gabing yun. Unti-unti ko nang binababa ang strap ng dress niya habang nakadikit ang bibig ko sa batok niya para mahalikan at maamoy ko pa siyang lalo. Nang maibaba ko na ang kanyang strap, humalog palabas ang kanyang hinaharap at dahan-dahan ko ulitong hinawakan. Hanggang sa nakapako ng korona ni Tita Gladys. Dahilan kaya lalong nagwala ang manay ko. At unti-unti ko nang pinaglaruan ang kanyang korona. Maya-maya ay bigla na lang siyang gumalaw. At dali-dali akong kumalas sa kanya. Dahil sa sobrang takot ko. Kala ko katapusan ko na. Pero tulog pa rin pala siya. At nakaharap na siya sa kinsame. Kaya naman lalo kong nakita ang malusog niyang hinaharap. Muli akong nagpalipas ng ilang minuto. At ilang sandali pa. Muli nang lumakas ang loob ko at lumapit sa kanya. At sinunggaban ang korona niya. Para akong bumalik sa pagkasanggol. Hindi ko na alam. Nabigla na ako sa ginawa ko. Ganito pala ang lasa at pakiramdam. Ginaya ko lang ang mga napapanood ko. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang lakas ng loob ko. Hanggang sa pumatong na ako sa kanya. At sinusunggapan na ang kanyang hinaharap. Nagtataka ako kung bakit hindi nagigising man lang si Tita Gladys. Kung kaya naman lalo pang lumalakas ang loob ko. Hanggang sa ibinaba ko na ang kanyang dress. Para akong nasa paraiso nang masulyapan ko ang hinaharapan ni Tita. At ang ganda ng kanyang hubog, lalo pa akong nag-init. Hanggang sa pati ang pang-ibaba niya ay inalis ko na rin. Bumungad sa akin ang magandang tanawin. Agad ko namang tinanggal ang suot ko at hinarap ko sa kanya ang aking pagkalalaki. Marahan ko tong dinampi sa kanyang pagkababae.
At dahil hindi pa ako marunong nun kung ano ang papasukin, naramdaman ko na lang ang kamay ni tita na itinututok ang aking pagkalalaki sa kanyang lagusan. Halos manginig ang buong katawan ko noon. Marahan akong umulos. Hanggang sa narinig ko na ang pagtili ni tita. Kung kaya naman binilisan ko, hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na yun. Sobrang saya. Hanggang sa hindi ko nalang namalayan na naabot ko na pala ang rurok. Napayakap ako kay tita. Napalitan ng kaba ang aking nararamdaman. Dahil baka magkaroon ng bunga ang nangyari sa amin ni tita. Nagulat na lang ako nang bigla akong tinapik ni tita. At bumulong siya sa tenga ko. Bangon ka na muna dyan.